And sa video na to, ayan, medyo matagal-tagal tayong hindi gumawa ng tutorial kung paano ba gumawa ng or paano mag-register sa Visit Japan web kung kayo ay pupunta dito sa Japan. So, ayan, gagawin natin, try natin gumawa ng mag-register live, okay, sa Visit Japan web. So, para dun sa mga gustong pumunta dito sa Japan, kailangan nyo munang mag-register dito sa website nila and gagamitin nyo yung QR code at ipe-present nyo yan sa immigration. Hi guys! This is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World! So, nandito tayo sa website ng Visit Japan Web. Actually, galing yan dito. So, kapag pinuntahan mo yung Visit Japan website, yung digital agency, ito yung links na pwede ninyong puntahan. So, lalagay na lang natin yan sa description box. Itong vj.digital.go.jp. So, once nandito na kayo sa Visit Japan Web, kung first time lang kayong mag-create ng account, ayan, punta kayo dun sa sign up for new account. Ayan, so pag nag-sign up for new account tayo, may selection dyan kung papakita lang naman niya muna kung mag-a-agree ka doon sa mga terms of use. So, check nyo lang yan and then click next. And yan, i-enter nyo yung inyong email address and yung password. So, yung password is kailangan 10 characters or more and combination of uppercase Latin alphabet plus lowercase Latin alphabet plus numerical values. So, ina-allow daw nilang gamitin nyo yung mga special characters na to, yung mga plus sign, minus sign, at sign, yan, sharp, dollar sign. So, para mas secure yung inyong password. Kasi, alam nyo na, di ba, lahat ng details ninyo na ilalagay nyo sa inyong passport or lahat ng details ninyo na nasa inyong passport ay masisave dito sa Visit Japan web. And then, kapag ready na kayo mag-register at na-enter nyo na yung inyong email address and yung inyong password, kailangan nyo siyang i-enter again, yung inyong password, and i-click yung CAPTCHA para ma-detect nila kung kayo ay human at hindi kayo bot. Then, create account. So, pag okay na, mayroon kayong matatanggap sa inyong email address na link para ma-activate yung inyong Visit Japan web account. Okay? So, pag okay na yan, balik tayo dito sa main page ng login or sign in ng Visit Japan. So, enter nyo lang yung inyong email address, password, and login. Okay? So, pagka-login ninyo, yan, click login, ay mapupunta na kayo dito sa main page ng Visit Japan web. So, nakalagay nga din dito, please take general security measures such as updating your device regularly, running virus scan, and changing your login password. Kasi nga ay napaka-importante ng mga details na nandito sa Visit Japan web. So sa main page, nandyan yung register user kung saan ninyo ilalagay or ide-declare kung kayo ba ay may hawak na Philippine passport or kayo ay isang Japanese national. So, dito yan magagawa sa your details. Since nakagawa na tayo ng account previously, ay i-update lang natin yon and i-check natin kung merong mga bagong updates dito sa Visit Japan web. And then, kung kayo ay may kasama sa pag-travel papunta dito sa Japan, ayan, gamitin nyo itong details of family members traveling with you. And sa bandang baba, yung register planned entry return. Register information required for entry return procedures when arriving in Japan. Dito kayo mag-create ng inyong arrival date or yung planned arrival date ninyo dito sa Japan. Okay, so nakalista lahat yan dito sa baba. Pag kinlik nyo yung all, yung option kanina, yung all entry return schedule, pwede kayong gumawa ng kahit ilan dyan. Kung ilang beses kayong pupunta dito sa Japan, pwede kayong gumawa ng planned entry dito. So, kiklik nyo lang yung register new planned entry return. And then sa bandang pinakababa, ayan, use after entering Japan, ay meron silang mga procedures sa pagstay nyo dito, ano yung mga dapat ninyong yung mga reminders, kumbaga. And meron pa silang mga, yung sa JNTO or yung Japan Official Travel Guide, kung saan ay meron din silang inaalok na travel insurance kung kayo ay nandito or habang kayo ay nandito. So, let's try na mag-register and click natin yung your details. Yun yung unang-una ninyong gagawin after ninyong makalogin dito sa Visit Japan web. Click your details. And since nakapag-enter na ako ng data previously, yung aking mga personal information, ay uulitin natin yun. Kasi kaya nakalagay itong parang alert dito dahil meron na akong previous na record dito sa Visit Japan web. Kaya nakalagay dyan, if you edit passport details, the QR code generated during immigration clearance and custom declaration procedure will not be automatically updated.
Please update various QR codes after registering the details you have edited. Ibig sabihin, kailangan mong mag-generate uli ng QR code kapag may binago kang isang detail dito sa personal information mo. Okay? So, sa bandang baba, ayan. Since nakapag-register na ako, ito yung mga details na sinagutan ko noon. So, meron ako dyang entry return procedure category. Tinanong ako kung ang passport ko ba ay Philippine passport. Doon sa previous registration ko, nilagay ko kasi dyan na no, yung sinagot ko ay no doon sa question na do you have a passport issued by the Japanese government? And then, do you live in Japan and will enter Japan with a special re-entry permission? Required. There mga required itong mga tanong na. So, pag sinagot mong no, ang ibig sabihin nito ay isa kang turista. Okay? At magbabakasyon ka lang dito. Pero pag sinagot mo dyan ay yes, ibig sabihin ay lalabas ka lang ng bansang Japan at babalik ka din sa bansang Japan. Kumbaga, kaya ka gagamit ng special re-entry permission para naman yan sa mga long-term visa holder. Then sa baba, yung check how to use tax-free procedures. Ito yung reason kung bakit kailangan nating i-scan yung ating passport at susubukan natin mamaya kung matatago ko yung aking mga details kasi live to. And dahil nga dun sa paggamit ng tax-free QR code, pwede kayong gumamit ng tax-free QR code dito. Dahil sa bandang baba ay nandyan na yung na-declare kong passport details before. Kapag nakapag-register ka na before, makikita ninyo dito sa bandang baba nung registration yung passport details ninyo. So kailangan, kapag ka-in-scan nyo kasi yung inyong passport, ay makukuha niya agad automatically yung inyong passport details like passport number, yung surname, given name, nationality, date of birth, date of expiry, at yung inyong picture sa passport ninyo. Makukuha agad yan ng pag na-scan nyo yung passport ninyo gamit yung Visit Japan. Kung meron mang mga changes, i-edit natin. Ito, click lang natin yung edit. Sa computer ko ginagawa pero pwede din nyo naman itong gawin sa inyong mga mobile device. So, gagawin natin, i-edit natin. So, ito na yung first page nung your details. So, tatanungin ka, do you have a passport issued by the Japanese government? So, kung yes, ibig sabihin, Japanese nationality ka. Kung no, ibig sabihin, Philippine or ibang hindi ka Japanese national. Then, do you live? So, pipili natin is no. Next is, do you live in Japan and will enter Japan with a special re-entry permission? So, para dun sa mga hindi pa nakakalam kung anong special re-entry permission, ito yung tinifill upan sa airport bago ka lumabas ng Japan. Dun sa mga long-term visa holder or permanent resident dito sa Japan, yan, kailangan yung mag-fill up na tong special re-entry permission. Madali lang naman siyang gawin. I-check nyo lang bago kayo o dun mismo sa airport or dun mismo sa may immigration, makukuha nyo itong para siyang card kung saan ang tawag dyan ay special re-entry permission. Iba yung re-entry permission sa special re-entry permission. So, yung re-entry permission na hindi special, kinukuha mismo yan sa immigration office. Okay? So, yung re-entry permission, ito yung permission para makalabas ka sa Japan at makabalik ka after 1 year. Okay? More than 1 year. Pero kapag special re-entry permission, ibig sabihin, babalik ka sa Japan within 1 year. Okay? Special re-entry permission within 1 year. Re-entry permission is a certificate na makukuha nyo sa immigration office at kailangan nyo yun para makabalik kayo dito kung lalagpas kayo ng 1 year sa ibang bansa. Okay? Yan ang ibig sabihin niyan. Okay, balik na tayo. So, gagawin natin, do you live in Japan and will enter Japan with a special re-entry permission? Let's say, kunwari ako ay tourist. So, pag ginawa ko yun, ang i-click ko ay no. Kasi ilang araw lang ako dito sa Japan or maximum is 90 days, di ba? Ngayon, kapag pinili natin yung no, lalabas itong check how to use tax-free procedures. Will you use tax-free QR code? Yes or no? So, kung yes, itignan natin kung ano yung mangyayari. Okay? Kasi pagka yes, for sure, hihinga na tayo ng details about dun sa ating passport. Kailangan nating mag-scan. So, click next. So, pero bago yan, click natin tong tax-free QR code para maintindihan lang natin mabuti. When purchasing tax-free items, instead of showing your passport or other required document, the QR code displayed in Visit Japan web can be showed to provide the required details to the store of purchase. This is not a replacement for the user's passport, residence card, or proof of immigration.
And note that this method cannot be used at stores where tax-free QR codes cannot be used. So check the store can use QR codes before use. So ibig sabihin, hindi lahat ng stores ay pwedeng gamitin itong tax-free QR code. So let's say tayo ay gagamit ng tax-free. So let's check the yes button. Ayan. And click next. Then nakalagay na dito, how to scan your passport with the camera. Have your passport ready. And then kapag kinlick next natin yan ay magpa-pop up na yung screen kung saan kailangan nating ipakita sa ating camera, sa phone natin or sa webcam natin kung kayo ay nasa computer, yung inyong passport. Ayan, so open your passport to the page with photo of face. So since live to, pag ginawa ko to ay kailangan kong liitan yung aking screen dahil i-scan ko yung aking passport live. Okay, so lilitan muna natin yung ating screen. And then, click next. Kasi kapag nilakayan ko, di makikita yung information natin dito sa atin. Ayan. Oh. Etong area na to, ayan, dyan natin i-scan yung ating passport. Okay, so i-scan na natin. Litan ko lang yung aking screen para mas scan na natin. So, dahil hindi ko siya ma-scan na maayos, ay, let's say, napakita ko naman na sa inyo kung paano kanina. So, gagawin natin ngayon ay babalik tayo dun sa, let's say, kunwari nakapag-scan na tayo ng passport. Actually, nagawa ko naman na siya sa previous videos ko about sa pag-register. Inuulit lang natin baka kasi merong changes. Ayun, so kapag in-scan nyo yung passport ninyo, gaya na sinabi ko kanina, mapapakita sa inyo or makukuha doon yung information about yung inyong passport number, surname, given name, nationality. Okay, so masisave lang naman lahat yan doon. And then kapag okay na, ay makikita ninyo dito sa screen na to, let's say. Kapag okay na, makikita ninyo sa screen na to, sa main page na kayo ay registered na. So ito, registered yung part na yan. So let's say nakapag-register na tayo ng details natin. Punta naman tayo dito sa details of family members traveling with you. So kapag meron kayong mga kasamang babiyahe papunta dito, pwede ninyo silang i-add dito. So I think pwede na rin kasama yung mga adults. Hindi na sila ganun ka-stricto since pagka nag-register naman kayo ng family members dito, ay hiwa-hiwalay naman yung QR code. So may sarili-sarili kayong QR code. Iba yung QR code mo, iba din yung QR code ng kasama mo. So i-add nyo lang sila dito. Click nyo lang yung add button. Then kapag okay na, ayan, up to 10 people pwede ninyong i-add dyan. And sabi dito, para daw to sa mga unable to complete procedures alone such as babies and infants can be registered as family members traveling with you. Pero pwede din to sa anak, sa spouse, sa child, sa children, pwede din ata sa magulang, basta kasama ninyo, sabay-sabay kayong babiyahe papuntang Japan. Ayan, so back to home na tayo. Then, let's say, gagawa na tayo ng itinerary. Punta lang tayo dito sa bandang baba and i-click natin yung Register New Planned Entry Return. So pagka-click natin yan, tatanungin tayo kung yung details ba daw ng ating passport or visa ay kokopyahin lang niya yung mga na-registered natin, ikokopyahin niya lang ba dito sa planned arrival date natin or copy details from visa application. Pwede din, let's say, nag-apply para to sa mga nag-apply ng electronic visa, okay, yung visa details. So I think hindi pa to applicable sa mga Pilipino. Ito, pag pinili nyo yan, click next. Ayan, kasi may lalabas dito, enter visa issue number. So dun sa mga nakapag-try na, ayan, i-try ninyo na mag-enter kayo ng inyong visa issue na na-issue na sa inyo. Enter nyo dito and baka kung ano yung lumabas dun sa visa, kung ano yung nasa passport ninyo, lumabas yung mga details dito. Hindi ko pa siya nasubukan kasi nga wala naman akong visa na kumbaga hindi naka-residence card na ako dito. So let's say magpo-proceed tayo to register as registration without copying details. Ayan, click natin yung proceed to registration without copying details. Then click next. And eto na. So tatanungin na tayo ngayon kung ano yung trip name na gusto nating ilagay dito. Let's say kunwari tayo ay babiyahe ng Japan. September ngayon, September, October, November, December, January, lagay natin. January trip. January 2024 trip. Ayaw na. So may maximum lang siya. Yan, ganyan na lang. So January 2024 and planned arrival date in Japan. Ito, let's say darating nga tayo ng January, let's say January 1. And then yung boarded flight number, kung anong airline tayo sasakay. For code share flights, please enter the name of the main airline company. So may selection dito ng mga airlines na sasakyan ninyo papuntang Japan. Let's say Jetstar,
Cebu Pacific, pag Cebu Pacific ba 5J? Ayun nga, 5J. Then pag Philippine Airlines PR, 'di ba? PR, ayun, PR, Philippine Airlines. So pipiliin nyo lang, let's say kunwari Philippine Airlines ang sasakyan nyo papunta dito. Then enter your flight number. Let's say PR 5020. So hindi nakasama yung PR kasi nakalagay dito numbers only. Then click next. Then kung saan kayo tutuloy dito sa Japan. Okay, so may mga nagtatanong kung anong address ang ilalagay dito sa Japan. Yung address ba nung tutuluyan o yung address ng hotel, let's say, ganun. So kung saan talaga kayo mag-i-stay during the duration of your stay here in Japan, yun ang ilalagay nyo dito. So lagay nyo yung postal number, postal code 5090201 5090201. Then kapag enter, automatically kinlik nyo to, mag-populate na yung prefecture, city, and then yung address. So let's say maglagay lang tayo dito ng 12345 address. Then hotel name kung kailangan, hindi naman siya required. Then yung contact phone number natin dito, 8109012345. Kunwari yan ang ating phone number. Then confirm, entered details. So yan nga. So pagka-confirm ay makikita nyo na yung summary ng mga in-enter nyong details dito sa Register Planned Entry Return. Okay, so yung inyong trip name, planned arrival date in Japan, airline company name, flight number, kung anong flight kayo darating dito, yung sasakyan ninyo, and yung inyong intended address here in Japan at yung inyong contact phone number. Kung sino yung contact ninyo dito, yun ang ilalagay nyo na contact phone number. Let's say, kung hotel naman ang pagtutuluyan ninyo, di ilagay nyo yung contact phone number ng hotel dito sa contact phone number field. Okay, and then click register plan. So, registered planned entry return, naka-complete na yan kasi may checkmark na siya, then back to home. So, pag nag-back to home tayo, maa-add na siya dito sa register planned entry return. So, pag kinlik natin yung all entry return schedule dito, ayan, nandito na yung January 2024 natin. So, kapag kinlik natin to, dito tayo mag-generate ng QR code. Okay, QR code. So, click na natin yung January 2024. And, yan, nakalagay yung kung kaninong QR code ka mag-generate. Let's say, yun nga, yung sa main account or meron ka pang selection of family members. Kung may mga inad ka pa dito, ayan. So, saka mo siya i-register. So, para magkaroon kayo ng mga sari-sariling QR code. So, pag kinlik nyo yung registered plan entry return, eto na ngayon, dito kayo mag-create ng QR code and sa bandang baba makikita nyo dun yung option ng before entry to Japan, yung ililink nyo yung inyong visa. Pero hindi ko pa ito nasubukan at optional naman siya. Ito yung ngayon napakita natin kanina, no? Kung meron kayong visa issue number, i-try nyo i-enter yun dun para mag-populate or ma-retrieve na niya at makuha niya yung information ng inyong visa. Then dito na tayo mag-create ng QR code for disembarkation card for foreigner. Preparation for immigration clearance, hindi pa tayo nakapag-register dyan. And yung preparation for custom declaration, dito nyo rin gagawin. Kung nagustuhan nyo ang video na to, thank you so much for watching. Kung nagustuhan nyo, like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Punta nyo aming YouTube homepage, click mo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa